Han. Natatandaan mo nung ano? Sinabihan tayo ng bangko na you never have a mortgage here in Canada. In Canada, oo. So yun guys, isa yun sa mga ano, hindi namin makakalimutan yung talagang halos kauupo mo pa lang sa Hindi ako nakaupo nun. Ay, hindi ka nakaupo nun, Han. Kasi naiwan ako sa ano no, sa sasakyan. Sakit ng loob ko nun. Sakit ng loob mo. At alam ko anong pangalan nung ano. Anong pangalan, Han? EJ. Ano yun, Han, no? Major banko ba yun? Wag mo nang banggitin, pero isa yan sa major bank na ko. Bangko mo. Bangko ko, o nga. Pero hindi ko bangko yon. Major bank ko siya. Pero recommended kasi yon ng never akong nun. Di kasi ano, di ba pag pupunta ka siya sa show home, meron silang katandem na mga financial, anong tawag doon, mga financial officer, hindi, anong tawag doon? Mortgage, mga katandem nilang mga mortgage, anong tawag nga doon sa mga ganon? Meron sila ibibigay sa iyong mga calling card o kontakin mo to, magpapa-assess sila sa iyo doon, tapos silang tutulong sa iyo para financial advisor na kakilala nila yon, tapos sila ang doon ka magpapa-pre-approve, iraran nila yung mga ano mo, tapos interviewin ka nila. So pumunta kami doon sa Southside ngayon, ano? Southside yan. So nung time kasi na yun, guys, hindi pa talaga kami bayad sa Siena dito sa sasakyan na to. Pero nung time na yun, going great ang aming tracking business, kaya parang feeling namin confident na okay. Tapos anong nangyari yan? Yung nga pagpasok ko, ang unang tinanong niya sa akin kung ano ko dito sa Canada. Well, sinabi ko na ako. Tapos saan ko trabaho. Pero hindi, sa ano pa yun, wala pa sa opisina niya. Sinalubong pa lang niya ako dun sa ano, dahil sabi nung ano kasi sa akin, umupo ka dun sa ano, sa waiting area. So lumabas siya, tapos tinanong niya sa akin. On the way kami sa room niya, tinatanong na niya ako kung ano yung anong trabaho. Simple interview. Simple interview. Pag dating namin sa mesa niya huhugutin ko pa lang yung upuan, kahawak akong gano'n. Sabi niya sa akin, you'll never get mortgage here in Canada. Sabi niya sa akin kagad. Tapos lumabas si Honey, lulugo-lugo. Parang talagang nakaalam mo yung pakiramdam na ano, parang mapanghihinaan ka ng loob kung sakali man talagang siseryosohin mo siya. Pero talaga guys, anong taon yun, Honey? Siguro nasa 2014 o 2013, ano? Ano yun? 15, mga ganun. Mga ganun, nasa ganong year. 2015. Kasi kadadating ni Ate Miles, iniisip namin magkaroon na kami ng bahay para makakomportable kaming kumilos, hindi na kami nagre-renta. You'll never get the mortgage here in Canada. Ever, sabi niya. Ever, sabi niya, guys. You'll never know, sir. Naano talaga ako doon sa sinabi niyang yun. Kung tanda ko yung mukha niya, tanda ko. Hanggang ngayon, hindi mo kalimutan. Hindi ko siya makalimutan dahil yun ang kagad na Although may utang ako kay Siena pero si Siena kasi 1 year pa lang or 2 years pa lang namin binuhulugan noon . Oo, 2014 natin to kinuha kasi ka-birthday ni ate to . Pero wala siyang pakundangang sinabi sa akin yun na never ako makakuha ng mortgage dito sa Canada. Oh guys, ganon katindi rin yung alam mo yung bitaw ng salita ng tao na parang talagang that's it. Parang hindi ka na niya binigyan ng pagkakataon na explain sa'yo kung anong pang side mo or wala na, as in talagang we're done. Parang ganon, ano? Grabe yun, Isa yun sa mga hindi namin makakalimutan, guys. Ngayon nagkikwentuhan kami ni June na hindi mo talaga pwedeng hindi mo pwede talagang tapusin yung mga pagbibitaw ng salita. You'll never know kung ano yung anong kayang gawin ng isang tao, hindi mo alam kung yung capable na gawin ng isang tao pa. Kasi nung naging challenge sa amin, naging
inspiration pa nga namin eh. Naging ano pa sa amin, naging, alam mo, naging drive pa sa amin para lalo kaming, pero hindi naman tayo masyadong siguro it's right timing. Alam mo yung perfect timing din siguro sa amin na hindi ako maghahanap ng bahay kung wala akong pan-down payment. Kasi may pang-down payment kasi ngayon kami noon. May pan-down kami noon. Tapos maganda kasi yung tracking natin noon, no? Kung ipaparan niya yung aming statement, financial statement, okay naman eh. Kaya lang kasi nga, alam mo naman, minsan talaga titingnan ka rin lang sa physical mo. Sa physical kasi. Kasi kung iraran niya yung aming mga statement, financial statement namin. Although wala kasi akong work noon, tinanong niya ba ako? Bakit? Wala. Hindi niya ako about tinanong kung ano sa akin, Wala. So, ganun ka hiwaga, guys, ang pagsasalita ng tao. Minsan, nagiging, ka pa, lalo ka pang magiging eager na patunayan sa kanya na mali yung sinasabi niya. Pero minsan, kung siseryosohin mo yung salita ng tao, yun din yung parang, siguro kung naging sensitive kami noon, hindi daw kami magkakaroon ng mortgage here in Canada. Baka mamaya, panghihinaan na kami ng loob. Baka parang, alam mo yung mawawalan ka na ng gana. Pero, well, nagkakamali siya. Sinabi ko kay Nadir yun. Sinabi mo sa real. Si Nadir ba ang nag-suggest noon? Hindi. Si Nadir ang last na call. Pero sinabi ko kay Nadir kasi si Nadir yung amin naging realtor. Matanda na siyang nagre-realtor dito sa Canada. Tumanda na siya kaka-realtor. So, nung malaman niya pa lang na tracking kami, ang sipag niya. Talagang no way na. So, kay Nadir na sabi ko, ganito ang sinabi kasi sa akin, Nadir eh. Sabi niya, no way, sabi give me your paper, sabi niya sa akin. All the requirements, just give it to me, and whatever papers that I'm going to ask you, just provide it. Sabi sa akin eh. Ayun, alam mo guys, nung naging smooth ang lahat. Grabe yun. Pero, 2015, 2 years pa tayo bago nakakuha ng bahay. Kasi maraming, ang sabi rin sila sa atin noon, dahil nga kumpanya, mga baguhan yun mga realtor na yun. Oo nga. Sabi nila sa atin, hindi tayo nakahanap ng magandang kuwan mo na, ayusin mo ang kailangan mabayaran yung sasakyan. Yun ang nila, kung gusto mo bayaran mo yung sasakyan mo, and then bumalik ka sa akin. Ganon. May isa yon, may isang kuwan. Kasi ayaw nila mag-double ka ng mayroon kang car loan, tapos mayroon ka pang babayarang bahay. Para mabigat. Ayaw nila noon eh. Pero si Nadir, bilib ako sa kanya. Oo guys. Hinanapan niya talaga yon. At napaka-smooth. Wala kami naging problema. As in talaga ang flow ng aming... Nag-start kami mag-house shopping, September I think. Or October. Nakuha namin ang bahay noong November. Kasi nag-shopping kami kasi nga gusto namin ng corner kasi nga yung needs ni ate sa pagpapagawa ng ramp. Maliban doon kung nakakuha siguro kami kasi nung sinabi namin ito ang gusto namin, after nung makakita kami ng bahay, ang bilis na. Ang bilis namin i-process lahat. Hindi namin makakalimutan talaga yung na yun. Isa sa mga na-experience namin. Grabe nga yun. Kasi napanghinaan ka ba ng loob nun, Han? After doon? This Maya, in a sense na masakit kasi tumagos talaga sa puso rin namin eh. Masakit yun, yung lumabas ako ng bangko na yun na sinabi sa akin na gano'n. Masakit yun, yung sinabi niya talaga sa akin. Nung pagkakasabi ko sa'yo. Nakita ko naman lugon-lugo ka nun, Han. Grabe yun. Lumabas ako ng bangko na yun. Tinan mo, hindi mo talaga siya nakalimutan kasi nga tumatak sa isip mo. Yung dawin mo siyang pagkakakwento mo rin sa akin, nararamdaman ko ang sakit ng puso mo. Pero mo, gano'n ang sasabihin niya sa'yo na ako. Sir, hello. Shout out sa'yo. Gusto ko siyang shout out. Actually, nung nagpapatayo na kami nitong bahay na malaki namin, actually tinanong nila ako kasi ako nasa banking, ako yung may banking nung ganun nakikita nila talaga yung flow ng pera.
Tapos tinanong talaga nila, sabi niya, parang bakit yung ang lalaki ng pinapagawa kong cheque. Sabi niya, kung mayroon daw ba kaming daddy, kung mayroon daw ba tayong sa loan. Kasi sabi ko, kasi tatanong nila anong purpose nung itong pag-nagbibido ka ng pera. Sabi ko, actually, napapagawa kami ng bahay, sabi ko. Tapos parang gusto akong ipa-appointment sa kanilang financial advisor? Oo, parang gano'n. Parang gusto nila i-run something, ganyan, baka makakatulong sila sa investment, something. Sabi ko, we're good. So, ayun guys, dito. Ganon ang karanasan naman namin na hindi namin makakalimutan. Isa talaga yun sa mga hindi namin makakalimutan. At kung baka nagtataka nga pala kayo, sabi ko, hindi sa akin yung bangko na yun dahil magkaiba kami ng bangko. May may joint account, magkakaiba kami ng bangko. Magkaiba kami ng bangko ni John. At saka, ang mahirap kasi, sabihin ko na nga lang na, napasok niya lahat ng bangko ito. Sa akin, marami kasi akong bangko. Ikaw, magkaiba, may major banking din siya. Lahat ng bangko ko, wala rin siya. Spread ang aming may isang bangko kami na sa aming joint account natin. Pero hindi ko rin naman nasisilip yun. Tapos meron siyang mga major account din na wala din ako, di ako kasama doon. Tapos ako din, meron din ako mga banking na basta naka-spread yung namin, account. Hindi siya So, hindi ko makalimutan yung pangalan yung anong tao na yun. Di ba guys? Hindi natin kasi alam yung di ba? Hinusgahan kasi niya kami agad. Hindi naman natin sila masisisi kasi nature ng tao kasi yun makita ka na parang it's nothing. You're nothing. So ayun. Bigla ko lang naalalahan. Pero kung gusto ko yung kumuha ng bahay noon sa Winnipeg, makakakuha ko mas madali ka makakuha ng bahay sa Winnipeg kasi wala ka pang dependent noon. Wala ka pang, kasi wala ka pang asawa. Kung gusto ko lang, nakakuha na sana ako noon. Kaya lang ang sa akin kasi hindi ako umuwi ng Winnipeg noon. Uwi ko bihira akong makauwi ng Winnipeg dahil nasa hotel, nasa daan. Ganun kasi palagi. Kaya walang mag-aasikaso. Kasi nakibiding ako pero nakita ko rin yung bahay. Sabi, pinupush lang nila kasi ako noon para lang ma-experience ko rin kung paano mag-bidding. Nakibid ako noon sa Winnipeg ng bahay. Ganun pala yon. Kaya kung gugustuhin ko, madaling kumuha ng bahay para sa akin rin kasi maganda na. Iniisip ko naman kasi doon, ba't ka kukuha ng bahay, wala ka pa namang asawa? Oo, yun pa. Tapos lagi kang nasa road. Yes. Walang mag-aalaga ng bahay. Walang mag-aalaga Kasi nung kaya tayo nag-push agad din na kumuha ng bahay kasi nga may Ate Miles tayo. Tapos after namin makakuha ng bahay guys, alam mo naging smooth din naman lahat. Natakot kaya ako noon nakakuha ng bahay dahil sa mga gastusin nitong after natin makakuha ng bahay. Nung natukuha na yung una nating bahay. Siyempre alalang-alala ako noon dahil every month kailangan may makuha ang bangko na ganito. Kasi guys, pag may bahay ka na talaga, yung unang-unang nakuha mong bahay, nandun talaga yung adjustment ng finances, di ba? Lahat, ikukumputin namin, bahay. Nagbabayad pa ba tayo ng sasakyan nun? Meron pa. Nung tracking. Tapos, yung truck, oo. Nagbabayad pa ba tayo ng truck nun? Parang nagbayad pa yata kay Pula. Tapos ito, nagbabayad pa rin tayo ng Siena. Oo. Tapos, insurance, mga ganon. Tapos ako naman, nagstay lang ako dito sa bahay. Hindi mo alam kung anong mangyayari pag in-hand over na sa'yo yung bahay. Hindi mo alam kung anong papalitan mo Oo dahil, nga. Nag-ready din tayo nun. Baka mayroong sira. Yung furnace, baka mga ilangan ng mga tangke or yung mga hindi mo akalain. Baka kasi nga, luma yung bahay namin guys. Tapos after nun, luma yung bahay, diba? Nagpalit naman kami ng windows. Palitan ng windows ng lahat. Mahal magpapalit ng guys, kasi luma yung bahay. Nagpapalit kami ng bintana. Mahal magpapalit ng ganon. So, hindi mo in-expect na baka may hingin yung bahay dahil sa maintenance. Kaya,
Hanggat maaari, paunti-unti rin kami nagsisave noon. So, ayun. Buti nakaraos naman tayo, honey. Oo naman. Buti nga ganun ang nangyayari. So, ayun guys. Actually, putulin ko muna dito ang ating video kasi ako ay may ka-meeting. Meron akong appointment. Hinatid lang ako ni sir. Meron akong appointment muna. So guys, later kausapin ko ulit kayo. It's time for me to go. Sige na, bye-bye, Han. Okay, bye-bye. Mamaya, usap tayo ulit. And guys, ginabi na kami sa daan. Pero feeling mo gabi lang. Pero 5:30 ng gabi na nga. Kasi ang gabi na. Iba talaga. So, dito kami sa Costco ngayon para magkapag-gas kami. Pero grabe ang pila ng gas, oh. Umiisa ako guys, umiisa ako. Kasi nakapangalan sa akin yung Costco CIBC. So ayan, ganado po siyang mag-gas kapag dito sa Costco. Kasi alam niya ako ang magbabayad. Masaya siya kapag kaganyan na Costco ang kanyang natapatan na gas. So yun guys, ituloy natin ang ating pag-video. Tapos na ako na sa aking appointment. At so ayun nga. Yun lang, nung nakuha namin yung bahay ay bago na nung mangyari pala yun, yung mga ganun na na-encounter namin ng mga taong ida-down ka talaga. Nandun talaga guys yung hinahayaan na lang namin, pinapaubayan na lang namin sila. Kasi marami naman kami mga option, ba't kami mag-stick sa kanila, di ba, Han? Meron kami mga ibang pwedeng pagtanungan, meron kami mga pinagtatanungan na may mga kakilala, pero usually din ang sinasabi nila, let's wait 2 years, ganyan. Pero hindi kami nagsawa na magtanong-tanong hanggang sa makilala nga namin yung aming realtor na expert siya sa mga may mga katulad niyang business owner, yung mga self-employed. Usually yun ang mga alam niyang i-handle. Kasi na-recommend kami doon nung isang self-employed din na kumuha ng bahay. Sabi nga niya, ako nga nakakuha ng bahay, ang kanyang business ay subcontractor ng pagpapalit ng mga carpet ng bahay. Sabi niya, actually mas qualified ka ngang kumuha sa akin ng bahay kasi tracker ka. Alam mo naman pag tracker, ganun, ganyan, mas malaki ang kita. Tapos yun nga, kinausap namin yung kakilala niya na realtor. Walang problema, nakakuha kami ng bahay. So, ayun guys. Hindi kami masyado nag-stick sa kanya kasi marami namang option dito guys, marami pang pagtatanungan, ganun. At saka inano lang namin, talagang nagpapakumbaba lang din kami kapag may mga na-encounter kaming mga ganung tao. Hindi kami nakikipag-argue. Na lesson na namin yun na kapag nagkipag-argue ka, wala namang mangyayarihan eh. Okay, tapos na, it's done, it's okay, have a nice day, ganun lang. Kasi sa tingin mo hindi mag-work yung relationship nyo habang meron kang business transaction sa kanya, so wag mo nang ipilit kasi mas maganda makipag-transaction kapag alam mo yung flow ng usapan ninyo, kapag maganda yung alam mo yung magaan yung pakiramdam mo sa kanya. Kasi kapag alam mo yung parang pinipilit mo sa hinog, parang yung hinog sa pilit, yung transaction yung dalawa, hindi talaga mag-workout, di ba, honey? Talaga. Kasi nandun yung sarcastic siya, tas ikaw sarcastic din. Nasimulan mo sa ganung umpisa, hindi talaga mag-workout. Although siya na ang pinakamagaling sa mundo na isang realtor, at isang sa tingin niya siya na siya sa pinakamagaling at siya sa kilalang realtor, pero hindi kayo swak sa isa't isa, yung relationship nyo bilang isang customer niya or client niya, tapos siya naman ang isang ganyan-ganyan.
So hindi magiging effective. So ayun, yun guys ang aming natutunan din sa pakikiharap sa mga tao, na as in dapat talaga ma-smooth ang lahat. Sa simula pa lang feeling mo big deal na sa kanya yung mga ganito ganyan, so bakit ka mag-stick sa kanya? Ganun guys. Tsaka naaral namin na talagang kung para sa'yo, ibibigay sa'yo no matter what, kung kailan, kung ngayon, hindi ngayon, kung para sa sa'yo, darating araw na makukuha mo pa rin siya. So ayun guys, yun lang ang aming naaral sa mga ganyang pagkakataon. Basta wag ka lang susuko, go, laban, ganun. Laban ang mga person. Pero guys, pagka ganun na pala, kapag nakuha mo yung isang bagay na talagang feeling mo pinaghirapan mo, yung feeling mo ay dumaan ka rin talaga sa sinulid, sa butas ng karayom pala. Ang sarap-sarap ng kapakiramdam kapag nakuha mo siya. As in talagang feeling mo proud ka rin talaga sa sarili mo. Kasi yung bahay namin nga, ganun ang nangyari. Talagang tinaga din talaga namin. Naghanap din talaga kami ng paraan paano siya makuha. Kasi hanggang sa, yun nga, nakikita siguro ni Lord naman din yung pagsisikap namin na eager kami na makakuha ng bahay. Nakita rin niya siguro yung needs namin. Wala, lang namin, na may lang kami nakapagkwentuhan sa amin. Actually, kakilala mo, sabi niya, nagpaalam siya sa amin na actually lilipat na kami ng bahay, nakakuha kami ng bahay. Sabi niya, kami nga din, gusto namin, we're trying, sabi natin dati, di ba? Sabi niya ganyan. Why not, i-go mo? Kasi nga, kaso ganito ang nangyari. Meron kaming turn down kami kasi nga self-employed, ganyan. Kasi nga guys, dito ang self-employed ay hindi ka masyadong pinagkakatiwalaan ng bangko kasi nga ang reason nila ay ang business is up and down. Merong peak season, meron talagang boom ka, at meron ding time na slow ka. Ganon. So hindi ka stable. Unlike doon sa mga employee na 8 to 5 daily ang work nila, tapos dalawa pa sila mag-asawa na nag-work, mas pinagkakatiwalaan sila ng bangko kasi nakikita nila yung transaction ng banking nila, yung T4, mga taxation nila ay stable. Basta lang regular sila, tapos naipoprovide nila yung mga ganon, taxation, tapos nakikita nila yung payslip mo, mas confident yung banking na bigyan ka ng mortgage. Mas malaki pa nga yung anong tawag doon, honey, yung ibibigay nila sa'yo, ipapautang nila sa'yo, ipapalon sa'yo, tapos mas maliit ang interest. Yung pagkakaintindi ko, Hana. Pero pag self-employed ka, medyo hindi sila masyadong tiwala sa'yo kasi nga reason nila, paano pag na-bankrupt yung business mo, tapos yung interest na ibibigay nila sa'yo ay ibang level din, mas mataas pa ang interest nila na ibibigay sa'yo. Kaya kapag ka self-employed ka, talagang kailangan mo magbigay ng, meron pa silang meron silang interest rate na yung down payment natin hindi ba 5%? Hindi. Mas malaki. Ang hiningi nilang down payment sa amin guys ay hindi 5%. Mas malaki ang hiningi nila sa aming down payment kasi nga gusto nilang ma-assure na meron kami pang down payment, tapos yung interest rate namin guys ay mas malaki din. Nung time na kumuha kami, ang interest rate ay 1.20%, parang ganon. Pero nasa dobleng interest rate nung time na kumuha kami nun. Pero dahil eager kaming kumuha ng bahay noon, ginrab namin siya. Tapos pinatunayan lang namin dun sa aming institution, yung nagpautang sa amin, na kaya namin magbayad, ganyan, wala kaming namimiss. And then after 5 years ay pinagkatiwalaan nila kami, tapos nakipag-deal sila din sa amin at binigyan kami ng mas mababa nung mag-renew kami ng aming loan.
So ganun ang nangyari guys, no. Pero talagang dahil badly needed namin, gusto namin yung bahay para meron kami sariling komportableng bahay, dahil nga lumalaki ang aming pamilya, dahil kay Miles, dahil sa needs ni Miles na kailangan ng ramp, so ginrab namin yun guys. Ngayon medyo okay naman, at sa ngayon nga, doon sa mga hindi pa nakapanood sa aking mga previous na video, yung bahay na yun ay ngayon ay pinaparentahan po namin, at siya na yung nagbabayad ng kanyang sariling mortgage. Yung ang nagbabayad sa kanyang monthly mortgage ay yung nagre-renta na. Meron kaming dinadagdag na lang, hindi naman kasi talaga siya bago. Meron kami nagdadagdag kami doon kasi tumaas na rin ang property tax after ng COVID. Talagang tumaas din lahat talaga. So yun ang kino-cover namin, yung property tax. Honey, tama? So ganun. So ayun guys, so ayan, dadating talaga ang time na para sa'yo ay para sa'yo guys. At ayun, you will never have a mortgage here in Canada. So guys, no, ang sakit nun pag ginanon ka ng isang advisor dito sa Canada. Pero well, ngayon nakakangiti kami, at sana ay i-shout out ko siya. Hi sir. So ayun guys, pauwi na rin kami, gabi na kasi. So ayun guys, thank you so much for watching. Bye bye honey. Bye. God bless everyone. Thank you so much sa lahat ng aking mga nagsusubaybay. See you in the next one. Love, Let's Castillo. Bye.